Praise the Lord. Lead me in thy truth, and teach me, for thou art the God of my salvation. On thee do I wait all the day. Hallelujah. Napaka-importante po ang pag-akay ng kanyang katotohanan. Napaka-importante po nito. Sapagkat siya po ang Diyos ng ating kaligtasan. Pag sinabing He is our God of our salvation, siya yung ating ini-expect na magbibigay po sa atin ng buhay na walang hanggan doon sa kanyang kaharian. Yun ang galing sa kanya, yung kanyang pangako na sasagipin tayo sa ikakapahamak ng ating kaluluwa doon sa kapahamakan na walang hanggan, na walang iba, doon sa impyerno. So, therefore, napaka-importante na ang katotohanan. Bakit? Bakit importante ang katotohanan na dyan lamang natin masusumpungan sa tunay na Diyos? Dahil ang kasinungalingan ng dyablo na kumikilos sa sanglibutang ito ay napakatuso. No? Pag sinabi napakatuso, daming nabibiktima, no? Daming nahuhulog sa kanyang kasinungalingan. At pag sino mang mahuhulog sa kasinungalingan ng dyablo, yung expectation nila ay hindi mangyari na magkakaroon ng katuparan. So, para bagang daming tao sa sanglibutang ito na nag-apply ng abroad, yung pala hindi katotohanan, yung agency na kanilang in-applyan, yung pala ay fake recruiter. So yung lahat ng mga pangako sa kanila ng fake recruiter na yan, hindi yan matutupad. Yan talaga ay mabibigo. So, ganun din ang kaligtasan sa mga tao sa sanglibutang ito. There is only one legit, and there is only one God, and there is only one truth, and that is God, na lumalang sa langit at sa lupa, at walang ibang bumaba dito sa lupa galing sa langit na legit na tagapagligtas ng buong mundong ito, ang ating Panginoong Hesus Kristo. Wala nang iba. Kaya pag sinabi diyan, lead me in thy truth and teach me, for thou art the God of my salvation, on thee do I wait all the day. Then, para hindi ka mapalaw, kung sa Bisaya pa, hindi ka mabigo. Alam mo, mayroong isang testimony ng imam. Alam mo yung imam? Preacher yan ng Islam. Siya po ay devoted talaga, faithful talaga. At lahat ng mga pangako ng kanyang propeta na si Muhammad, talagang pinaniwalaan niya ng buong puso. It so happened na siya ay talagang hindi niya inasahan na magkasakit siya ng cancer. Tapos biglang stage 4 yung cancer niya. So habang tinitreat na siya, biglang nanikip yung kanyang dibdib. Yung pala, ikamamatay na niya. So, bilang imam, bilang mananampalataya sa kanyang propeta, sa kanyang reliyon, inaasahan niya talaga na hindi siya maimpyerno. Inaasahan niya talaga na doon siya sa kaharian ng kanilang Diyos. Ngayon, nung dumaan siya ng kamatayan sa physical, nakita niyo yung physical niya na sinisi-PR. Samantala yung spirit niya nag-depart na sa kanyang physical body. Yung spirit niya dinala doon sa hell, sa impyerno. Sabi niya, dapat hindi ako dito mapunta. I am an imam. I am a preacher of Allah, the Creator. Nagtaka siya ngayon dahil yung faithful mother niya, na-notice niya na umiiyak doon, boses ng kanyang mother. Sabi niya, baka mali ito.
Dapat hindi dito yung mother ko kasi faithful yung mother ko. Tapos may nakita siya rin doon na mataas elevated na lugar. Sabi niya, this should be a hell. Sabi niya, impyerno talaga ito kasi nandito yung madilim, tapos may apoy. This is not heaven, what I am expecting, sabi niya. This is not heaven which I am hoping for, sabi niya. Pero bakit nandito yung aking pamilya? May mga pamilya pa siya na nakita doon. At pinakita doon, si Muhammad nandoon din. Sabi niya, that is our prophet. He should not be here. Sabi niya, I must be mistaken. Baka nagkamali ako. Hindi ito totoo. Hindi niya matanggap ba? Kaya, yun. Hanggang sa kakaisip niya, nagtanong siya, ano ba talaga ang totoo? Hanggang nagpakita sa kanya si Lord Jesus Christ. At nagsabi si Lord Jesus sa kanya, I am the truth. I am the life. No man cometh unto the Father but by me. Nung nagising siya sa kanyang physical body, nabuhay siya muli, yun na, sunod-sunod na yung panaginip niya. Hinahanap na niya ang katotohanan. Hinahanap na niya. At dyan lang niya nakita ang katotohanan kay Lord Jesus Christ. Dyan lang, wala ng iba. So doon niya napagtanto hanggang dumating ang panahon. Bible na ang kanyang hinahawakan. Bible na ang kanyang binabasa. Ang buong pamilya niya nagtaka hanggang itinakwil siya ng buong pamilya niya. Ginawa siyang, tinakwil siya sa mosque nila, tinakwil siya sa kanyang buong pamilya. Tapos merong spiritual Christian na nag-alaga sa kanya. Doon niya nakita ang kaliwanagan. Na wala ng ibang katotohanan except God, the true God. Yung totoong Diyos. Yung naglalang sa langit at sa lupa. Yung ine-expect niya si Allah, mali. Yung ine-expect niya yung propeta na si Muhammad, mali. Nandoon lahat. Nakita niya sa kapahamakan. Kaya ang isa lang ang katotohanan Isa lang ang Diyos na lumalang sa lahat. At kung ano yung pamarmaraan sa langit na ipadala dito sa lupa, yun lang ang legit. Kasi ang lumalang sa langit na totoong creator, makapangyarihan at tagalangit, kung magpadala man siya ng Savior sa sanglibotang ito, it must be from heaven. Sino pa palang galing sa langit? Di ba si Lord Jesus Christ? Siya lang, wala ng iba. Kaya napaka-importante ang katotohanan na nandyan lamang makita kay Lord Jesus Christ. Para yung expectation mo dyan sa kaligtasan mo, hindi ka mabibigo. Kaya sinabihan siya ni Lord Jesus Christ na mapalad ka. Binigyan pa kita ng pagkakataon. Hanapin mo ang katotohanan. Ang katotohanan ang hanapin mo. Isa niya nakita ang katotohanan. Diyan lang kay Lord Jesus Christ. At doon niya nadama yung kapatawaran, yung kalinisan, nabago yung buhay niya, nabago lahat ng pananaw niya sa buhay niya. Lahat ng mga natutunan niya na doctrine sa dati niyang nakagisnan, na-correct lahat yun, na ano lahat yun. Na-erase lahat yun, napalitan ng pag-ibig ng Diyos, napalitan ng katuwiran ng Diyos, ng kabanalan ng Diyos, katotohanan ng Diyos. Kaya ganun ka-importante ang katotohanan sa totoong Diyos, sa totoong tagapagligtas na walang iba si Lord Jesus Christ. Anong sinabi dyan? Basahin natin ang Psalms 43, 3 hanggang 4. Praise the Lord. O send out thy light and thy truth. Let them lead me. Let them bring me unto thy holy hill and to thy tabernacles. Then will I go unto the altar of God,
unto God my exceeding joy. Yea, upon the harp will I praise thee, O God, my God. Yan. Ipadala mo ang iyong liwanag at ang iyong katotohanan. Sila yung maggabay sa akin. Dalhin nila ako sa inyong banal na bundok, sa iyong tabernakulo. At ako'y pupunta sa altar ng Diyos. At sa Diyos, meron akong labis na kaligayahan. Oo, ang aking alpa ay pupuri ko sa iyo. Diyos ko na aking Diyos. See? Our God must be the true God and the real God who made the heaven and the earth, na nagdala sa atin ng katotohanan dyan sa personality na pumunta dito sa lupa. Walang iba ang ating Panginoong Hesus Kristo. Dito natin sa sanktuaryo marinig yung kanyang Ibanghelyo. Dito natin matutunan lahat patungkol sa totoong Diyos, buhay na Diyos at totoong tagapagligtas. Kaya mapalad tayo na ang katotohanan ng Diyos ay napakahalaga yan. Sabihin ko po sa inyo. Basahin natin. Psalms 25 verse 10. Praise the Lord. All the paths of the Lord are mercy and truth unto such as keep His covenant and His testimonies. Yan. See? Ang katotohanan, ang lahat ng landas ng Panginoon ay awa at katotohanan. Doon sa kanila nag-iingat ng kanyang pangako at ng kanyang mga testimonyo na nakasulat dito sa banal na salita ng Diyos. Kaya napaka-importante ang katotohanan ng ating Panginoong Diyos na nakasulat dito sa kanyang banal na salita. Di ba sabi ni Lord Jesus, if ye continue in my word, then ye are my disciples indeed, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free, free from the great lie of Satan, free from all lies of all religions sa sanglibutang ito. Sinungaling lahat yan, except lang kay Jesus Christ. Wala namang iba. Hindi mo naman pwede na may dalawa, may tatlong katotohanan, may tatlong Diyos. Hindi po. There is only one God, and there is only one Savior, and one truth, and that is our Lord Jesus Christ. Kaya nga tinuturuan niya lahat ng mga makasalanan para sila maligtas Basahin natin. Psalms 25:8. Praise the Lord. Good and upright is the Lord. Therefore will He teach sinners in the way. Yes. Tingnan mo. Good and upright is the Lord. Therefore will He teach sinners in the way. Binibigyan niya ng pagkakataon lahat ng mga tao because no one is righteous, no, not one. All have sinned and come short of the glory of God. And the intention of God is to teach all sinners. Tuturuan niya. Ika-guide niya. Ililid niya. Pakibasa po sa Isaiah 42:16. Praise the Lord. And I will bring the blind by a way that they knew not. I will lead them in paths that they have not known. I will make darkness light before them, and crooked things straight. These things will I do unto them, and not forsake them. See? Tingnan mo ang Diyos. Talagang gumagawa talaga siya ng hakbang para turuan niya ang mga tao na makasalanan na minsan naligaw ng landas dahil sa kasalanan ng kanilang mga magulang, ng ating mga magulang na si Adam at si Eva. Kaya ang hakbang na ginawa ng Diyos, I will bring the blind by a way that they knew not. Kasi bulag talaga tayo sa totoo lang. Pero igagabay niya tayo sa daan na hindi natin magpakailan pa man nalalaman.
I will lead them in the paths that they have not known. See, tingnan mo. Gag-guide niya tayo sa daan na hindi natin magpakailan pa man nalaman. I will make darkness light before them. See, ang Diyos gumagawa talaga ng hakbang para tayo turuan, para tayo tuwirin, para tayo iligtas, para liwanagin ang kadiliman na nakahari sa tao. And crooked things straight. Tinutuwid niya ang mga ang mga kabaluktutan natin. These things will I do unto them and not forsake them. Praise the Lord. Kaya, therefore, salamat tayo na itong gospel ay napakahalaga po nito. Whether they will believe or not, this must be preached. This must be spread. This must be told. Dapat masabi ito sa lahat ng mga tao. Napaka-importante po nito. Para mabigyan ng lahat ng pagkakataon. Kahit anong reliyon pa. Kahit ano pang pagkatao sa sanglibutang ito. It doesn't matter. Basta ang hakbang ng Diyos, maghahayag siya ng kanyang pagliligtas, maghahayag siya ng kanyang katotohanan, tutuwirin niya ang mga baluktot, liliwanagin niya ang kadiliman, tuturuan niya ang lahat ng mga liko at mga makasalanan sa paanong paraan sa kanyang katotohanan. Totoo lahat ang sinasabi ng Diyos na hinatid ni Lord Jesus sa sanglibutang ito. Praise the Lord. Basahin natin. John 16:13. Praise the Lord. Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. Ayan. See? Ang spirito ng katotohanan ay darating. Siya ay magagabay sa lahat ng katotohanan. Walang kasinungalingan dyan sa Diyos. So, gaano ka-importante yung katotohanan? Meaning to say, genuine. Yung ine-expect mo sa kanyang pangako, sa kanyang sinasabi, pag yan ay pinaniwalaan mo, hindi ka mabibigo. Sigurado, para kang naka-apply ng isang legit na recruiter. Pag pangako nila na ganito, makarating ka talaga doon kasi legit sila eh. O, ganun din sa kaligtasan ng tao. Praise the Lord. We need a legit God. We need a legit Savior. And that is the truth. Yung katotohanan talaga, hindi yung kasinungalingan. Howbeit when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you in all truth. Walang kasinungalingan. Puro katotohanan, lahat ang gabay niya. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He shall show you things to come. So, ganun ka-importante ang katotohanan. Kaya, ang daming mga tao, kung hindi sila makarating kay Lord Jesus Christ, di nila ma-realize. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo, karamihan na bago yung pananaw nila nung dumaan sila ng kamatayan, doon nila na-realize. Nung nakita na nila na nandoon na sila sa kapahamakan, pinakita sa kanila yung senaryo doon sa impyerno kung sino nandoon. Nandoon. Nakita pa daw niya doon mga leader ng mga Islam nandoon sa impyerno. Hindi mo naman pwede ma-deny yan. Pinakita yan ng Diyos para sabihin ang totoo. Praise the Lord. Na ang katotohanan nandyan lamang kay Lord Jesus Christ. Wala nang iba. Maggalit man ang mundo. Walang magawa ang mundo. Kasi yan ang totoo eh. Hindi mo pwede sabihin ng ganito, tapos hindi pala totoo. Sinungaling pala. Pag naniwala ka sa sinungaling, wala, palpak talaga. Magsisisi ka talaga. So, daking pasalamat niya, sabi niya, salamat
binigyan mo ako ng pagkakataon. Imbis mamamatay na ako, maimpyerno na ako. Lahat pala na mga pinaniwalaan ko na talagang wala akong pag-alinlangan, mali pala. Kasi paano? Hindi legit yung pinaniwalaan niya. Hindi galing sa langit. Si Jesus lang galing sa langit, wala nang iba. Praise the Lord. Kaya anong sinabi ni Lord Jesus? John 14:6. Praise the Lord. Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Yan. Wala nang iba. Wala nang iba. Makarating sa langit sa kaharian ng Diyos. Yung pinipreach ni Muhammad na langit, si Jesus lang ang siya lang daan, siya lang ang katotohanan, siya lang ang buhay. Kaso ang pinipreach ni Muhammad kay Jesus, propeta lang, pantay lang sila. Malaking kasinungalingan yun, sabihin ko po sa inyo. Kaya, sinabi na yan ni Lord Jesus Christ. Ano ang dala ni Lord Jesus nung pumunta siya galing sa langit? He is God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the world was made by Him. Without Him, there is nothing that is being made. Nung pumunta siya sa sanglibutang ito, anong meron sa Kanya? Basahin natin. John 1:14. Praise the Lord. And the Word was made flesh, and dwelt among us. And we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of truth, grace and truth. Yan. See? Anong hatid ng ating Panginoong Kristo nung siya nagpakatawan tao sa sanglibutang ito? Full of grace. Anong full of grace? Hindi niya hinatulan kaagad-agad ng makasalanan sa kanilang kasalanan. Nagbigay pa siya ng pagkakataon to know the truth. Kaso yung iba refuse to believe. Kaso yung iba refuse to acknowledge the truth of God. Doon sila naniwala kay Satanas. Doon sila naniwala sa mga propeta ni Satanas na pinadala niya sa sanglibutang ito na naghatid ng falsehood. False. Puro mga false lahat yan. Kaya, therefore, panahon na ang gospel niya must be preached, must be heard by all people of the world, whether they will believe or not. That is the truth, and the truth can never be false forever and ever. Praise the Lord. And the false can never be truth forever and ever. Kaya doon siya nagtaka. Sabi niya, wow, mali pala yung aking paniwala. Nung hinahanap na niya ang katotohanan, doon niya nakita kay Lord Jesus. Pero ang nakita niya kay Lord Jesus, walang muka na makita. Liwanag lahat. Yan ang totoo. Tagal-tagal ko na rin naglilingkod kay Jesus. Lahat ng mga vision. Basta si Jesus magpakita sa kanyang aura. Wala kang makitang ilong, mata. Liwanag lahat yan. Kung ano yung dinescribe sa Bible, hindi pwede magkaiba. Praise the Lord. Liwanag. Brightness. You cannot easily behold Him with your two naked eyes. It will surely make you blind. No? Mabuta ka talaga. Mabulag ka talaga. Lalo't na if you are not worthy. Kaya, totoo ba talaga, Pastor Chit, wala nang ibang kaligtasan? Yes! Totoo yan. Sabihin ko po sa inyo, yan ang totoo. Wala tayong, you cannot go against the truth but for the truth. Praise the Lord. Basahin natin. Wala na ba talagang ibang kaligtasan? Acts 4:12. Praise the Lord. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Yan. Wala nang ibang kaligtasan sa kanino pa man. Wala nang ibang pangalan sa langit na ibinigay sa tao na sa pamagitan niya maliligtas tayo.
Yan ang pangalan niya, Jesus Christ. Thou shalt call His name Jesus, for He shall save His people from their sins. Yun. Wala nang iba. He is the only alive and legit. Say, Buddha is still dead. Muhammad is still dead. But Jesus is alive forevermore. And He is the true God and He is the faithful Savior. He is the truth. Siya yung totoo. Kaya, paano natin makamit yung kaligtasan if He is the truth? Believe Him and obey Him. Kahit siya ang tagapagligtas, naniwala ka sa Kanya, hindi ka naman nag-submit sa Kanya, wala ka rin kaligtasan. Sabi na yan ni Jesus Christ, hindi lahat tumatawag sa akin, Lord, Lord, para maligtas, yun lang gumagawa. You have to do the will of God. You have to do what is necessary for you to do. Magsisi ka. Sundin mo yung preaching ni Lord Jesus Christ. Repent. For the kingdom of God is at hand. Go and sin no more. Be thou faithful unto death, and you will receive the crown of life. He that shall endure unto the end, the same shall be saved. Go and sin no more, lest worse things shall happen unto you. Kaya, si Lord Jesus Christ lang ang talagang nagsasalita ng legit na ikaliligtas ng mundo. Praise the Lord. Wala nang iba. Kaya ito yung instruction niya. Basa Mark 16:15 hanggang 16. Praise the Lord. And He said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be condemned. Shall be dumb. Tignan mo. No choice ba? No option. Pag naniwala ka kay Lord Jesus and you are baptized, ano ibig sabihin baptized? Nag-repent ka. Tumalikod ka sa kasalanan mo. Namuhay ka ng malinis hanggang sa kamatayan mo. Saved ka. Pero, pag hindi ka naniwala sa Kanya, you refuse to believe Him, you refuse to repent because you refuse to believe Him, naniwala ka sa ibang propeta sa sanglibotang ito na nangangako ng kaligtasan, wala. False yan. Para kang yung imam na dumaan ng kamatayan, nandoon si Muhammad, nakita niya sa impyerno. He should not be here. He is our prophet. He is the one that teaching us that we will not go to hell if we believe Him, our prophet. Bakit yung aming prophet na nagsasabi na hindi kami maimpyerno, nandito sa impyerno? Because He is not the truth. Hindi siya ang katotohanan saan niya nakita si Jesus Christ? Hindi doon sa impyerno, nandoon sa langit, nandoon sa kaharian, nandoon siya. Siya yung totoo. Praise the Lord. Pag sinabi ni Jesus, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, for I go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back again. And I will receive you unto myself. And where I am, there ye may be also. Saan niya nakita si Lord Jesus Christ? Nung namatay siya, yung spirit niya nag-depart. Doon sa langit, hindi doon sa impyerno. Because He is the legit Savior. Praise the Lord. Ang legit Savior, giving you promise na hindi ka maimpyerno, kundi mapunta ka sa langit. Siyempre, dapat, yung Savior mo dapat nandoon sa langit, na nangako sa iyo ng langit. Kung yung Savior mo na pinaniwalaan mo dito sa mundo, makita mo doon sa impyerno, hindi siya Savior. Mahulog yan na false prophet. See? Kaya, let the whole world awake. Praise the Lord. Magising na ang buong mundo. Wala mang opsyon na. Ano pang opsyon? Pag hindi ka naniwala kay Lord Jesus, He is the only way, He is the only truth, He is the only life. Wala ka, saan ka pupunta? There is no truth beside Him. There is no life beside Him. There is no way beside Him. Ayaw mo kay Lord Jesus Christ maniwala, saan ka papunta? Sa falsehood.
O kung falsehood, lahat ng expectation mo, putol lahat yan. Katulad ka nung tao na lahat ng expectation niya hindi natupad. Kasi hindi pala truth yung kanyang pinaniniwalaan. False pala. Walang option. Hindi ka maniwala kay Jesus, you will be dumb. Last verse. John 3:36. Praise the Lord. He that believeth on the Son has everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. See? Napakaliwanag niyan. Hell is the place of wrath of God. Lahat ng hindi maniwala kay Lord Jesus Christ, sinabi dito, the wrath of God abideth in him. Because He is the Creator na nag-offer sa kanyang sarili to be a Redeemer. Ayaw mo pa? Siya yung Creator mo, siya yung Redeemer mo. Hindi ka maniwala sa Kanya. Saan ka maghanap ng iba na Redeemer mo? Punta ka doon sa falsehood, punta ka doon sa mga tao na nagpakunwari na hindi naman totoo yung kanilang buhay, mga naging immoral, mga makasalanan. Tingnan mo yung buhay ni Muhammad, tingnan mo yung life niya, immoral. Tingnan mo yung buhay ni Jesus, sinless. Because He is the legit, holy. Praise the Lord. He is the only one that can save the entire humanity. Kaya, napakadakila ng Diyos. Kaya pag hindi tayo maging prayerful, maging watchful, nako, sabihin ko po sa inyo, nagtatrabaho ang kadiliman, ang dyablo, to deceive more people, to deceive more people. Kaya, be strong in the Lord and in the power of His might. Itong chance na binigay ng Diyos sa atin to know the truth, to know Jesus Christ, to know the true and faithful Creator, na lahat siyang gumawa nito. That is why Jesus said, if you deny the Son, you deny the Father. Praise the Lord. Because siya lang din yan. He is the one. Kaya, that is why, pag ask ni Moses, Lord, what I will tell them if they ask me what is the name of my God? Tell them, I am that I am. Praise the Lord. Kaya He is the I am in the Old Testament. He is the I am in the New Testament. The same. Jesus said, before Abraham was I am. Ay, sino pala yung I am before Abraham? That is God. Now, sino yung I am sa New Testament? I am the way. That is Jesus Christ. Wala nang iba. No option. Wala na. Wala na talaga. If you refuse to believe the truth, you will go to lie. If you go to lie, then your expectation shall be cut off. Mabuti na lang yung imam na buhay pa. Naging witness siya sa katotohanan. Praise the Lord. So be a witness of the truth, and that is Jesus Christ. Tell the whole world that He is the only legit Savior of the world. You refuse to believe Him, you will be condemned and you will be damned. The wrath of God will abide in you. See? Very clear yan. Ang Diyos, hindi yan magsasabi ng halfway, half-truth. Ang Diyos, pag sinabi niya, you will surely die if you eat this forbidden fruit. Patay ka talaga pag ginawa mo yan. Pag sinabi ng salita ng Diyos, if you will not believe Jesus Christ, you will die in your sin. Ay, mangyari talaga yan. Kaya, God is the truth, and there is no half-truth in Him, but He will tell us all truth. Praise the Lord. Lahat katotohanan ang sasabihin ng ating Panginoong Diyos. Kaya, to God be the glory. Yung sinabi ni Jesus Christ, I am the way, I am the truth, I am the life. That is very important information to the whole world. Maniwala ang lahat bago maging huli ang lahat. Kaya, pasalamat tayo
Lead me in thy truth, sabi dyan, and teach me, for thou art the God of my salvation. On thee do I wait all the day. Hindi mabibigo lahat na naghihintay sa Diyos. Dahil habang buhay ka pa, na-lead ka na sa truth at tinuruan ka na ng Diyos paano ka maligtas. Jesus will teach us how to be saved. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.